Sa bisperas ng ating engagement, ang fiancé ko, si Rowan, at ang kanyang girl bro, kumuha ng lisensya sa kasal sa isang nightclub. Congratulations, Ginoong Fairfax at Sarah, sa inyong kasal. Maligayang pag-aasawa. Kami sineseryoso namin ang sinasabi namin. Pero sobra naman kayo. Hindi ba kayo natatakot na magalit si Willa? Siya ang tunay mong fiancé. Nagbibiro lang. Ipapaanol natin ito bukas. Alam naman ng lahat na kami ni Sarah ay magkaibigan lang. Hindi mo masasabi yan. Kahit isang araw na kasal, may daang araw na pagmamahal. Kayo ay nanonood lang. Wala kayong balak na bigyan kami ng regalo sa kasal, ha? Si, may proyekto ako sa West Suburbs. Iaalay ko ito bilang regalo sa inyong kasal. Pero sa mesa ng inuman, may mga patakaran. Gusto mo? Kailangan mong manalo sa dice muna. Hindi ba ang laro ng Dice ay para sa regalo sa kasal? Lalaro din ako. Villa, anong ginagawa mo dito? Nagiinuman lang kami. Nagbibiro lang. Dapat umuwi ka na at magpahinga. Huwag kang manggulo. Ngayong gabi yung isa dyan ay asawa mo. Willa, ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Magkaibigan lang kami ni Sarah. Kung mayroon man sa amin, wala ka na sa picture. Sige, Rowan, relax lang. Willa, wala talagang namamagitan sa amin ni Rowan. Ngayon ay lasing lang at nagloloko. Bukas ipapaanol ko ang kasal bukas. Kung talagang naaabala ka, hihingi ako ng tawad sa'yo. Ito, inumin ko ito. Anong ginagawa mo? Papatayin mo ang sarili mo sa sobrang inom. Willa, huwag kang lumayo masyado. Kung magtatantrum ka, mas mabuting umuwi ka na lang. Okay lang. Hindi naman ako yung tipo na hindi marunong tumanggap ng biro. Lagi mo sinasabi hindi ako marunong makisama. Kaya ngayon, makikipaglaro ako. Rowan, hindi mo alam. Palihim akong lumalaban sa sugal. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ang galing, Willa. Gusto na kitang kalaro. Si Rowan kasi, laging itinatago ka. Rowan, alagaan mo si Willa. Huwag mo akong tingnan. Ngayong gabi, siya ang asawa ko. Okay lang. Hindi na kailangan alagaan ako. Ano ulit ang laro natin? Mauunawaan mo agad. Bawat taya ay talo. Ang hindi pagsugal ay panalo. Sige, yung usual na laro ng inuman, pagpapakawala ng dice. Pero, dahil nandito si Willa ngayon, gawin nating mas madali para sa kanya. Taas o baba, pinakasimple. Pero, para ipagdiwang na kami ni Rowan ay ikinasal ngayon, ang matalo ay hindi lang iinom, kundi kailangan ding tumugma. Magdagdag ng regalo bilang pambati. Uy, hindi patas. Alam ng lahat sa grupo natin na ikaw, Sarah, at si Rowan ay mga maestro sa dise. Kayo dalawa ang magkasama ngayon. Paano kami mananalo? Eh di umamin na kayong talo. Uy, umamin na talo? Sino ba tingin mo sa amin? Maglalagay muna ako ng premyo. Itong relo, binili ko lang ilang araw ang nakaraan. Sali ako. Ito ay Van Cleef Arpels. Yan ang regalo ko sa kanya noong anniversary. Gusto mo ba? Oo. Kahit anong ibigay mo, laging kong susuotin. Hindi ko tatanggalin.
Congratulations sa inyong kasal. Sasali na rin ako. Binabati kita sa iyong kasal. Sumali na rin ako. Ang mga hikaw na ito, hindi ba sila regalo mula kay Ginoong Fairfax para sa kanyang kaarawan? Dati niya itong pinag-iingatan. Ngayon, ginagawa niya itong premyo. Sige, dahil gusto ni Willa maglaro, bigyan natin siya ng tamang pagtanggap. Oo, maglaro na tayo. Gawin nating masaya. Willa, simple lang ang mga patakaran. Ihagis ang dice, mas mataas na numero panalo. Ang matatalo ay iinom ng isang baso. Tapos pumili ng isa mula sa pile ng mga premyo at ibigay ito sa may pinakamataas na taya bilang regalo sa kasal. Siyempre, kung may karelasyon ka, pwede ka na lang uminom. Pero iyon ay hindi magiging masaya. Nakuha ko. Pagkatapos, simulan na natin. Halika. Si Willa ay kilala bilang perpektong mabuting babae. Ano ang ginagawa niya rito? Pinapahina lang ang mood. Sinusubukang ipaglaban ang kanyang karapatan, pero si Rowan ay wala lang pakialam sa kanyang nararamdaman. Willa, turuan kita ng tamang hawak. Hindi, salamat. Tapos, Handa na ang lahat? Pagkatapos ipakita. Magsimula na tayo. 5, 6, 11. 25, 10, 7, 8. Pito. 6. Rowan, 10. Sarah, 11. Ngayon, si Sarah ang pinakamataas. Tatlo, pinakamababa. Willa, sobrang malas mo. Willa, ang taya ay taya. Inom. Tsaka, Kung hindi ka marunong maglaro, huwag kang magpakitang gilas. Inumin mo. Oh, mukhang ang regalo ngayong gabi ay magmumula kay Willa. Maganda ang kalidad ng mga hikaw na ito. Masaya kong tatanggapin. ang taya ay taya. Narito ang regalo. Salamat, Willa. Ang ganda. okay, magpatuloy tayo. Ikalawang round. Gulong. Siyam. Wow. 12, honey, ang galing mo. Si Ginoong Fairfax lang ang makakagawa niyan. Rowan, mga patakaran ng bahay. Ang pinakamataas na puntos ang panalo. Sa round na ito, pumili ng kahit alin sa mga premyong ito. Hayaan ang aking asawa ngayong gabi. Pumili para sa kanyang sarili. Ano ang gusto mo? Oy, sa tingin ko, ang bracelet ni Willa ay kakaiba. Kukunin ko iyan. Hindi ito. Ang bracelet na ito ay ang tanging bagay na galing sa aking lola. Hindi ko ito hinuhubad. Rowan, hindi mo masabing hindi mo alam. Oh, hindi mo ba sinabi na kahit ano ay pwede bilang premyo? Willa, hindi ka naman aatras, di ba? Ito ay... Mga patakaran ng bahay. Ang taya ay taya. Willa. Ibigay mo na. Willa. Bigay mo yan dito. Rowan, alam na alam mo. Para kay Sarah, talaga bang ipapahiya mo ako ng ganito? Baka kalimutan na lang, pulseras lang naman. Sarah, kung gusto mo, dadalin kita sa tindahan bukas at bibili ako ng 2 para sa'yo. Oh, hindi, 5. Hindi. Nagtakda tayo ng mga patakaran bago nagsimula ang laro. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang maglaro. Willa. Sinabi ko sa'yo na umuwi ka ng maaga. Iginigit mong maglaro. Sabi ko.
Ibigay mo yan dito. Kung titingnan mong mabuti, hindi naman pala ganong kaganda. Tuloy-tuloy, sige lang. Hindi pa ako tapos mag-enjoy. Pito. Siyam. 2-1, 2. Rowan, sa round na ito, ikaw ang pinakamaliit. Huling pwesto. Inom na. Mahal, hindi ganon kaganda ang swerte mo sa round na ito. Sige, dahil ngayong gabi, tayo ay isa bilang magkasintahan. Ipinagmamalaki ang pag-ibig nyo. Dalawa, si Willa ang talo sa round na ito. Ikalawang round, iling. 3, si Willa ang talo. 2, talo na naman si Willa. Walang saya kung ganito lang kaliit ang laro. Sa susunod na round, subukan natin ang iba. Pumusta sa puntos. Sino mang mag-aakalang makakapag-roll ng 8 pataas, doblehin ang taya. Natural lang, doble rin ang taya. Ako na mauuna. Pinupusta ko ang aking boutique store sa kanluran ng lungsod. Nagkakahalaga iyon ng milyon-milyon. Ganyan kalaki ang taya. Baliw ka talaga. Sali ako. Pagkatapos, ipupusta ko ang aking marina ng paglalayag. Hindi lang ang yate ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, kundi pinangalanan pa ito sa iyo at kay Willa. Isang bagay na napakahalaga at pinupusta mo ito. Rowan, napakataas naman ng taya. Wala akong pakialam. Laro lang naman ito. Mabuti pang lahat na ilagay. Willa, ikaw? Sali ka? Si Willa. Tama na. Pwede ka nang umuwi. Tama si Rowan. Willa, kung hindi mo kaya, sumuko ka na lang. Mas mabuting umuwi ka na at maging mabuting babae. Hindi para sa iyo ang lugar na ito. Sali ako. Pinupusta ko ang aking apartment sa look ng payapa. Ang apartment na iyon ang pangunahing ari-arian na iniwan sa iyo ng iyong mga magulang. Handa mong ipusta iyon? Rowan, hindi mo ba sinabing all in? Magpatuloy tayo. Sa round na ito, ang mga makakapag-roll ng lampas 8 lamang ang mananalo. Handa na? Go! Siyam. 7 ang nakuha ko. Walo. Talo ako. Muntik na. Yehay, panalo ako. Villa. Anong pakiramdam ng matalo? Lahat ng mayroon ka, makukuha ko lahat.
Ulit. Rowan, bakit hindi mo siya pagsabihan? Pabayaan mo na. Nasasaktan siya. Pagkatapos, babalik siya na gumagapang upang magmakaawa. Mukhang ako ang panalo sa pagkakataong ito. Ang kumpanya ng media mo, akin na ngayon. Willa, sunod-sunod ang panalo mo. Gusto mo ng malalaking pusta. Sia, sabihin mo, paano mo gustong maglaro? Sarah, Susunod na kamay, lahat na ang taya natin. Ako taya ang lahat ng share at real estate ng korporasyon ng Somerset. Ikaw, sali ka. Sia, sali ako. Taya ko ang lahat ng ari-arian ko. Willa, baliw ka ba? Alam mo ba kung ano ang pinagsasabi mo? Rowan, hindi mo ba sinabi? Walang biro sa mesa ng sugal. O baka naman, natatakot ka? Rowan, dahil ganoon siya kagusto na mag-alay ng sarili, bakit natin ito tatanggihan? Willa, madaling sabihin. Ngayon, tawagan mo agad ang abogado mo at papagawa mo ang mga dokumento. Gagawin din namin iyon. Sia. Finn, dalhin mo lahat ng pahayag ng ari-arian ko at isang pansamantalang kasunduan sa pustahan. Pumunta ka rito ngayon din. O? Ngayon. Agad. Willa, huwag mong pagsisihan ito. Dahil gusto ni Sarah na makipaglaro, susunod na lang ako sa kanya. Lahat pirmado na. Pareho pa rin ang patakaran. Isang round ang magpapasya sa panalo. Kung sino ang mas mataas ang taya, siya ang mananalo ng lahat. Simulan. Labing isa. Hindi masama. Labindalawang puntos. Isang malinis na panalo. Panalo si Ginoong Fairfax. Paano niya matatalo iyan? Maliban kung si Willa ay makakuha rin ng 12, isang tabla. Paano naging posible iyon? Iyan ay perpektong 12. Mahal, ang galing mo. Willa, mukhang sa pagkakataong ito, hindi ka pabor sa langit. Willa, hindi pa huli ang lahat para sumuko. Ang walang dati, mali kong isa na lang. Hindi na kailangan. Pagkatapos ng lahat, simula bukas, wala na tayong kinalaman sa isa't isa.
ang teknik na iyan. Si Willa ay parang ibang tao na bigla. Paano ito nangyari? Tatlong dice. Sa loob ng tasang dice na ito, paano magkakaroon ng tatlong dice? Baka naman, sa pamamagitan ng pagkontrol sa puwersa. Literal niyang hinati ang isang dice sa dalawang hati. Willa, may ganitong kakayahan pala? Noong ginamit ko ang trick na ito sa mga mesa ng sugal sa lungsod Sinag at nananalo ako, ang mga taong ito, malamang hindi man lang mabilang kung ilang tuldok ang nasa isang dice, di ba? 13. Talo ka. Rowan, ikaw. Willa, paano mo alam ang lahat ng ito? Tatlong 6. Pare-pareho. Winalis ang mesa. Winalis ang mesa. Willa, ang galing. Tapos na ako. Uuwi na para magpakasal. Noong una, naglaro lang ako. Pagkatapos magsaya, ay umuwi ako para maging mabuting babae. Gusto kong makasama si Rowan habang buhay. Hindi inakalang darating sa ganito. Rowan, binigyan kita ng maraming pagkakataon. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinili mo ang iba. Lahat ng ito, ikaw ang may kasalanan nito. Lahat ng ito ay gawa mo. Willa, puta ka. Pinlano mo kaming lokohin. Pinlano mo ang lahat ng ito, hindi ba? Balik mo ang sa amin. Binibining Summers, ingatan mo ang ugali mo. Sa taya, lahat tayo naglalaro ayon sa kakayahan. Noong natalo ako sa iyo, hindi ako nagalit ng husto. Ikaw. Finn, ayon sa kasunduan, malinaw kung sino ang nanalo. Ikikip ko sana kung magagawa ninyo na simulan ang paglilipat ng asset sa lalong madaling panahon. Tungkol sa mga bagay na natalo ako sa ilalim ng aking pangalan, ituring niyong itinapon sa mga aso. Ayaw ko na sa kanila. Pero si Ginoong Fairfax at ang lahat ng asset ni Binibining Summers, gusto kong makita ang preliminaryong dokumento ng pagbabago ng pag-aari bago sumikat ang araw bukas. Opo, Binibining Sterling. Simulan naming suriin ang inventaryo, makipag-ugnayan sa mga kaukulang departamento at simulan ang emergency transfer procedure. Willa, lahat ng ito ay pinlano mo mula pa sa simula. Nagsisinungaling ka sa akin sa lahat ng oras. Nagsisinungaling ka sa akin? Kasinungalingan? Rowan, tatanungin mo ako kung nagsisinungaling ako sa'yo? Kumpara sa iyo at sa iyong matalik na kaibigan na kumuha ng marriage license sa harap ko mismo. Kumpara sa iyo, paulit-ulit hinahayaan siyang mang-asar sa akin, niyayapakan ng aking pinahahalagahan. Kumpara sa iyong pag-setup ng bitag na ito ngayong gabi, sinusubukang sirain ang aking reputasyon at iwan akong wala. Ang mga maliliit na trick kong ito para sa sariling proteksyon. Ano ba ang mga iyon? Hindi ko inisip na manloko ng sinuman.
Ikaw ang nagpapahintulot sa akin na umupo sa mesang ito at ikaw, ibinigay mo sa akin ang mga chips, itinulak mo ang mga iyon sa harap ko. Kung tumaya ka, kailangan mong tanggapin ang pagkatalo. Hindi iyon ang iniisip mo. Si Sarah at ako ay nakuha ang lisensya dahil lasing kami. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sa puntong ito, ano ang kailangan mong ipaliwanag? Rowan, tapos na ang engagement natin. Mula ngayon, tayo? Wala nang kinalaman sa isa't isa. Rowan, Sarah? Ang laro ay tapos na at ang iyong ganti kasi simula pa lang. Simula ngayon, ito, iyan, at iyan, pupunan natin lahat ng ating mga alaala. Noong minsan, taos-puso akong gustong-gustong makasama siya habang buhay. Sayang, mga taon ng kabataan na sayang. Binibining Sterling, Ang mga pagbabago sa ari-arian ng grupo ng Fairfax at korporasyon ng Somerset, ano na ang kalagayan? ang yate ni Ginoong Fairfax, ilang mga ari-arian, at ilang bahagi ng kumpanya kaninang umaga, lahat ay na-freeze. Ang grupo ng Fairfax ay naapektuhan, bumagsak ang presyo ng stock, lubhang humina. Tungkol naman kay Rowan mismo, mula noong insidente, siya ay gustong makipag-usap sa iyo ng direkta. Willa, sagutin mo. Kagabi ay isa lang birong lasing. Nagbibiro lang. Bakit masyado mong sineseryoso? Pag-usapan natin ito. Biro? Kung natalo ako kanina, sila ay sabik na palayasin ako. Ngayon sasabihin mo yan dahil lang natalo sila. Ito ay dahil lang sila ang mga natalo ngayon lang. Huwag kang mag-alala. Magpatuloy ka. Bilisan mo. Naunawaan ko. Siya nga pala, may isa pa. Itinago mo ang iyong posisyon bilang pinuno ng kapital ng Aurora at nagbuhos ng malaking halaga ng kapital at mga mapagkukunan sa grupo ng Fairfax na tumutulong ang grupo ng Fairfax ay naging napakahusay sa mga nakaraang taon. Ngayon malapit nang mag-expire ang kontrata. Kaya ipagpapatuloy mo ba ito? Kapital ng Aurora. Nag-aalala ako na masaktan ang kanyang pride, kaya pinilit kong itago ang aking pagkakakilanlan na hindi nagpapakilalang naghanda ng daan para sa kanya. Sa pagbabalik tanaw, ito ay mura at katawa-tawa. Tapusin ang kontrata. Bawiin ang pamumuhunan. Gusto ko silang malugi. Oh, Kumusta? Ang numerong iyong tinawagan ay pansamantalang hindi available. Mangyaring subukan mo rin mamaya. Kumusta? Ang numerong iyong tinawagan ay pansamantalang hindi available. Ito ay kahindik-hindik.
Si Willa ay hindi kailanman nagbaba ng tawag sa akin dati. Ginoong Fairfax, kung hindi uurong si Binibining Sterling, ang grupo ng Fairfax baka malugi. Alam ko. Wala bang ibang paraan? Ang kumpanya ay sinusuportahan ng kapital ng Aurora. Kung magtagumpay tayong i-renew ang kontrata, maililigtas pa ang kumpanya. Ngunit ang pinakamagandang opsyon ngayon ay makuha ang kapatawaran ni Binibining Sterling. Kapwa kusang loob na bawiin ang taya. Dahil si Binibining Sterling ay galit na nakakuha ka ng lisensya ng kasal kay Binibining Somerset, marahil dapat mong ipawalang bisa ang kasal kay Binibining Somerset muna upang makuha ang kanyang kapatawaran. Hindi mo magagawa iyon. Hindi mo yan magagawa. Sarah, lumabas ka muna. May pinag-uusapan kaming negosyo. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Sa araw na iyon, si Willa talaga ang hindi makayanan ang matalo at sinadya niyang ipahamak tayo. Ngayon, bakit ikaw pa ang mauunang humingi ng tawad? Pero ang kumpanya, Rowan, siya, dahil sa isang birong lasing, ay kayang maging walang awa para sirain ka at ang pamilya Fairfax. Ang mga taong tulad niya, kapag mas yumuko ka at humingi ng tawad, lalo siyang nag-iisip na takot ka, lalo lang siyang lalala. Ginoong Fairfax, sa tingin ko, si Binibining Sterling ay hindi ganoong uri ng babae. Siya. tama na. Tama si Sarah. Kung pupunta ako ngayon at hihingi ng tawad kay Willa, talagang isipin niya na takot ako sa kanya, bukod pa riyan. Ang grupo ng Fairfax ay wala pa sa dulo. Mayroon pa tayong kapital ng Aurora, di ba? Sa kanila, magiging maayos ang Fairfax. Pero, gayon din, ipahayag ang pakikipag-engage ko kay Sarah at baguhin ang venue ng kasal na itinakda para kay Willa at sa akin sa pangalan ni Sarah. Gusto niya ng laban? Saka ko ito itutuloy, hanggang dulo. Kapag ang handaan sa kasal sa isang buwan ay magpatuloy ayon sa plano, makikita ko kung kaya niyang manatiling kalmado. Sa oras na iyon, kung sino ang magmamakaawa kanino, ay malalaman pa. Ginoong Fairfax, talagang hindi mo magagawa ito. Ito ay isang bukas na deklarasyon ng digmaan kay Binibining Sterling. Susunugin ito lahat ng tulay. Bukod pa riyan, ang kapital ng Aurora ay... Gawin mo lang ang sabi ko. Lumabas ka. Rowan, alam kong ikaw ay hindi ako hahayaang maapi. Saka ako pupunta para abisuhan ang media at ang ating mga kaibigan ngayon. Ginoong Fairfax, masamang balita. Tinapos na ng kapital ng Aurora ang ating kontrata. Ano? Kanselahin ang kontrata. Bakit bigla na lang nila itong kinansela? Hindi ba nila sinabi dati na gusto nilang mag-renew sa atin? Ginoong Fairfax, wala akong ideya. Matigas ang kanilang paninindigan, unilateral nilang inanunsyo ang pagtatapos ng kontrata. At hiniling na dapat naming ibalik ang lahat ng pondo at interes. Imposible. Binibining Reyes ng kapital ng Aurora ay laging positibo sa grupo ng Fairfax. Ang aming kooperasyon ay laging maayos. Tiyak may hindi pagkakaunawaan. Mag-ayos ng pulong. Kailangan kong makita si Binibining Reyes ng personal. Kailangan kong ipaliwanag ito ng harapan. Opo, Ginoo. Kamusta? Halos 2 oras na akong naghihintay. Ang inyong Binibining Reyes ay hindi pa pumapayag na makita ako. Ginoong Fairfax, pasensya na. Si Binibining Reyes ay bihirang tumanggap ng bisita. Ang inyong kahilingan para sa pulong ay naisumite na. Ngunit, wala pa kaming natatanggap na tugon. Ginoong Fairfax, si Binibining Reyes ay palaging misteryoso. Hindi siya nagbibigay ng panayam sa media at bihirang lumabas sa publiko. Dati siyang sobrang optimistiko sa grupo ng Fairfax. At bigla na lang, kinansela ang kontrata. Talagang nakakalito. Sa ngayon, ang kumpanya ay nasa isang kritikal na sandali. Kung wala ang kapital ng Aurora, ang aming kumpanya ay maaaring mabangko anumang oras. Ngayon, kahit anong mangyari, kailangan kong makita si Binibining Reyes. Mayroon akong isang bagay na lubhang apura na kailangan kong pag-usapan kay Binibining Reyes ng personal. Pakisubukan mo siyang kontakin muli. Sige, sandali lang.
pumasok. Binibining Reyes, si Ginoong Rowan mula sa grupo ng Fairfax ay naghihintay pa rin sa lobby sa ibaba. Iginigiit niyang makita ka. Hindi. Nakuha ko! Bumalik na ang isang matandang kaibigan. Hindi ka ba lalabas para makipagkita sa akin? Siya iyon. Pasensya na, Ginoong Fairfax. Puno ang schedule ni Binibining Sterling ngayon. Hindi kanya makikita. Pakibalik na lang. Puno ba ang schedule? Halos 3 oras na akong naghihintay dito. Kailangan ko makita si Binibining Sterling ngayon. Paakyatin mo ako. Kakausapin ko siya mismo. Ginoo, pakihintay. Bawal ang walang. Pahintulot na pumasok. Ginoong Fairfax, huminahon ka. Wala kang karapatang pumasok ng sapilitan. Hindi ko maintindihan bakit ayaw niya akong makita. Ang aming grupo ng Fairfax ay matagal nang nagtatrabaho sa korporasyon ng Aurora. Kahit na ito ay parusang kamatayan, kahit bigyan man lang kami ng pagkakataon na magpaliwanag ng personal. Ano ang ibig sabihin ni Binibining Sterling dito? Bakit pamilyar ang hitsura ng figurang iyon? Ginoong Fairfax, mangyaring umalis. Huwag abalahin ang aming trabaho. Ginoong Fairfax, baka dapat na lang tayong umalis. Mukhang hindi natin makikita si Binibining Reyes ngayon. Baka makapag-isip tayo ng ibang paraan. Sa tingin ko, yun lang ang magagawa natin. Binibining Reyes. Bumaba na ang galing mo sa pagmamaneho. O dahil ba? Makita ako. Ang nagpahiya sa iyo? Yasba. Noong mga panahong iyon, sa lungsod Sinag, siya ang tanging karibal ko. Noong panahong iyon, hindi kami magkasundo. Sa mesang sugalan karera. Kahit ano pa man, kailangan naming maglaban para manalo. Panalo ang bankero. Nanalo ka ngayon. Pero sa susunod, baka hindi na pareho. Yasba, wala pa rin siya ngayon? Ginoong Mercer, mukhang nagbiyahe siya. At magtatagal. Kalimutan mo na. Hindi na ako maghihintay. Hindi naman sa... Kailangan ko talagang sabihin sa kanya. 3-6. 3 magkakapareho. Lahat talo. Lahat talo. Wila ang galing. Tapos na ako. Bakit pagkatapos ng lahat ng mga taon, ganun ka pa rin? Ang bata mo pa rin.
Paborito kong lasa yan. Naalala mo. Seryoso, hindi pa rin ako makapaniwala. Noon, sa kasino ng Lungsod Sinag, hindi ka matalo, at ikaw lang ang tanging tumalo sa akin. Pero ngayon, niloko ka ng isang lalaki, parang tuluyang tanga. Ang kwentong ito ay mas nakakabaliw pa kaysa sa pinakamasamang talo sa kasino. Oy? Huwag kang manakit ng mababa. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? At saka, noong bata pa tayo, sino ba ang hindi naging bulag? Mas mabuti pa rin yan kaysa sa iba. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, ang annoying mong ugali ay hindi nagbago. Sige. Kasalanan ko. Tigilan na natin. Ikaw? Sa lahat ng mga taon, ano ang ginagawa mo? Noong umalis ako noon, sinabi mong malayo ang pupuntahan mo at hindi ka na bumalik. Ang misteryoso. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Willa. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Anong klaseng... Sa pinakamababa, dapat siyang makapag-pumili ng rosang polar para sa akin sa tuktok ng Heavenly Peaks. Paano yan? Sapat na bang romantiko? Sapat na bang mahirap ha? Para hindi na kayo magtatanong. Tara, ituloy. Nasaan? Si Willa? Oh, Ginoong Mercer, ang late mo na nakauwi. Binibining Sterling, pagkatapos manalo sa huling round kahapon, sabi niya uuwi siya para magpakasal. Anong sinabi mo? Ginoo, ang amo ay malubhang may sakit sa Europa. Malubha ang kanyang kondisyon. Handa na ang pribadong jet. Pakibalik ka agad. Si. Babalik ako. Willa. Babalik ako. Ang tanong na ito ba ay mahirap sagutin? Hindi. Sa tingin ko lang ang mga pagsisisi noon ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay bumalik ako. At nandito ka pa. Ginoong Mercer, ang munting talumpating ito marahil ay napraktis sa ibang bansa ng maraming beses. Ano? Ano? Nag-aalala sa buhay pag-ibig ko? Nako, kailangan kitang biguin. Sa puso ko laging may anino na hindi ko maalis. Ang iba ay nag-aayos na lang. Matagal na tayong hindi lumabas. Nakakatamad ang nakaupo lang dito. Doon ako mag-relax. Willa, sa pagkakataong ito, kahit anong mangyari, hindi na kita palalampasin. Halika. Ang magiging asawa ko, dapat maayos ang ugali, mahinahon, matalino, yung mahilig mag-party. Hindi ko gusto yon. Like, halika. Noon, para kay Rowan, pinigilan ko ang aking pagiging matapang at nagpanggap na mabait na babae. Pero hindi ako pinahalagahan. Sa pagbabalik tanaw, napakatanga pala. Ano, matagal ka nang hindi sumasayaw. Nakalimutan mo na ba kung paano humakbang? Ang dami mong sinasabi. Tandaan mo o hindi? Subukan mo at malalaman mo. Mabuti naman.
Kung patuloy na umiinom si Ginoong Fairfax ng ganito, hindi ito makakatulong. Narinig ko na ang kapital ng Aurora ay tumatanggi pa ring makipagkita sa iyo. Posible bang kailangan mo talagang magmakaawa kay Willa? Rowan, huwag kang ganyan. Baka may pagkakataon pa para makipag-ayos. Pagkatapos ng lahat, may kasaysayan kayong dalawa. Baka dapat kang pumunta at kausapin siya. Tumahimik ka. Magmakaawa ako sa kanya? Hindi pwede. Oh, sige na. Umiyak dahil sa babae. Pwede pa ba tayong magsaya? Tara, sumayaw na tayo. Oo, Ginoong Fairfax. Marami pang iba sa dagat. Si Willa, oo, maganda siya, pero masyadong mahinahon. Walang kasayahan. Nakakatamad sa relasyon. Tingnan mo si Sarah. Marunong siyang magsaya. Ang sayaw ni Sarah ay palaging nakaakit ng pansin. Anong nangyayari sa baba ngayong gabi? Ang daming gulo. Tingnan natin. Tara. Alis na tayo? Willa. Tama ba ang nakita ko? Iyan ay Willa. Para siyang ibang tao. Mas maganda pa ito kaysa sa sayaw ni Sarah. Hindi mo ba nakikita ang mga taong nasa baba? Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Rowan, hintayin mo ako. Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Nasaan ako? Anong ginagawa ko? Anong pakialam mo? Sa pagkakaalam ko, ang balita ng kasal mo ay dapat nang lumabas. Ang handaan sa kasal ay malapit nang maganap, kaya binabati kita. Alam ko, nagagalit ka pa rin tungkol sa pagkuha namin ni Sarah ng marriage certificate. Pero biro lang iyon. Magkaibigan lang kami ni Sarah. Bakit ang sungit mo? Bumilib ka pa ng lalaki para inisin ako. Magkaibigan lang? Tinatawag mo itong magkaibigan lang? Sandali. Ngayon si Rowan ay nasa kama ko. Ikaw hindi mo magagawang pantayan ang lugar ko sa puso niya kailanman. Sarah, ano to? Ipinadala mo ba ito kay Willa? Sinadya mo? Hindi, Rowan, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi yan ang akala mo. Noong araw na iyon, naglalaro ka lang sa bahay ko. At gumabi na, kaya ikaw, natulog ka sa kama ko. Pero walang nangyari sa atin. Gusto ko lang, maglaro ng munting biro kay Willa, iyon lang. Maliwanag. Willa, biro lang ni Sarah sa'yo. Pero inaamin ko, lumampas siya. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Gayunpaman, biro lang naman. Kaya pakiusap, kalimutan mo na. Biro? Willa, hinalikan mo talaga ang ibang lalaki sa harap ko mismo. Ano? Biro lang. Bakit sobrang nagagalit si Ginoong Fairfax? Hindi ba ikaw yung walang pakialam kapag nagbibiro ang iba? Rowan, kanselado na ang engagement natin. Magkaibang tao na tayo. Walang koneksyon. Ikaw ay isang may asawa na lalaki at kasama ng ibang babae. Dapat alam mo ang iyong lugar. Jasper, umalis na tayo. Wala nang dapat sabihin sa mga taong ito. Willa, Rowan, si Willa ay hindi tapat. Huwag kang magpababa sa kanya. wag mo akong hawakan. Wag mo akong hawakan. Rowan, ikap. Pasensya na. Medyo nalilito ako. Hindi ko intensyong puntiryahin ka. Gusto kong mapag-isa saglit. Rowan, Kanina lang. Salamat. Biglaan lang. Ginamit kita bilang panangga. Isang panangga na gaya nito, masaya akong maging. Pero, kung gusto mo talagang pasalamatan ako, mayroon akong hapunang party bukas ng gabi. Kailangan ko ng kasama. Nagtataka ako kung bibigyan ako ng karangalan ni Binibining Sterling at tulungan ako. Sa ganitong paraan, masasamantala ko ang pagkakataong ito upang ipahayag ang aking posisyon sa kapital ng Aurora. Sasama ako sa iyo bukas.
Salamat, Binibining Sterling. Ginoong Fairfax, korporasyon ng Aurora ay hindi pa tumutugon. Kung bago ang susunod na linggo, hindi namin makontak ang kanilang taong namamahala para makipag-ayos, ang aming kadena ng kapital ay maaaring maputol. Naiintindihan ko. Ginoong Fairfax, nalaman namin ang tungkol sa kapital ng Aurora, ang pagkakakilanlan ni Binibining Sterling. Talaga? Talaga? May kumpirmasyon kaming na si Binibining Sterling ay dadalo sa business dinner ngayong gabi. Magaling. I-set up mo na ngayon. Ngayong gabi, dapat nating makita si Binibining Sterling. Wah, Teka, isa pang bagay. Humanap ng isang tao ng palihim para alamin ang tungkol kay Willa. Mas maraming detalye, mas maganda. Gusto kong malaman ang kanyang nakaraan. Lahat. oh, Ginoong Fairfax. Willa, tingnan natin kung ilang lihim ang tinatago mo pa sa akin. Rowan, Nanay, anong ginagawa mo rito? May mahahalaga akong gagawin. Mahahalagang bagay? Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa legasiya ng pamilya Fairfax? Narinig ko kay Sarah, malaking problema ang kumpanya, hindi ba? Naku, huwag mong sisihin si Sarah, nag-aalala lang siya para sa iyo. Narinig ko si Binibining Sterling ng Aurora Capital ay napakahirap makausap. Walang makalapit sa kanya. Ginagawa ko pa ito. Rowan, tita, siguro makatutulong ako. May senior akong kasundo. Nagtatrabaho siya bilang asistente ng pangkalahatang tagapamahala. Pwede kong subukang hanapin siya para ipakilala ka at ayusin ang pagpupulong kay Binibining Reyes. Kita mo? Si Sarah talaga ay maalalahanin. Talagang mahalaga sa kanya ang pamilya Fairfax. May kakayahan siya at mga koneksyon. At mapagkakatiwalaan siya sa mga oras ng pangangailangan. Hindi tulad ni Willa, na nagtatantrums lang at gumagamit ng mga daya para saktan ang sarili niyang pamilya. Wala siyang silbi. Ngayon, ginulo niya ang sambahayan ng baligtad. Kung tatanungin mo ako, Sarah ay mas magaling kaysa kay Willa sa lahat ng aspeto. Saka, mayroon na kayong marriage certificate. Bakit hindi gawing tunay at talagang magpakasal? Hindi pwede, Ma. Palagi ko nang minahal si Willa. Pinakasalan ko lang si Sarah at idinaos ang kasal para pilitin si Willa na sumuko. Hindi ako magpapakasal sa iba. Kaya tumigil ka na sa pakikialam sa aming negosyo. Anong sinabi mo? Rowan, nababaliw ka na ba? Sinira ka ni Willa ng ganito at iniisip mo pa rin siya? Tita, huwag po kayong magalit. Rowan ay stress lang at nagsasalita ng kalokohan. Hayaan natin ito sa ibang pagkakataon. Ang pinakamahalaga ngayon ay tulungan ang kumpanya na malagpasan ang krisis na ito. Rowan, nandito ka rin pala, Ginoong Fairfax. Narinig ko na si Binibining Sterling mula sa kapital ng Aurora ay darating. Hindi ko talaga alam kung sino talaga itong si Binibining Sterling. Medyo misteryoso siya. Sabi ni Senior Preston, malapit na daw dumating si Binibining Sterling. Dapat kasama niya si Binibining Sterling. Maaasahan mo lagi si Sarah. Rowan, sa pagkakataong ito, utang natin kay Sarah ang pagbangon ng kumpanya. Dapat mo talaga siyang pasalamatan. Sa pagkakataong ito, talaga dapat kitang pasalamatan. Sige, magkalapit na tayo, kaya hindi na kailangan ng pasasalamat. Natutuwa ako na nakatulong ako.
Willa, kapag nakilala ni Rowan ang totoong si Binibining Sterling at napagtanto na wala ka lang, iniisip ko kung magiging ganun pa rin siyang nahuhumaling sa'yo. Nandito na si Binibining Sterling. Tingnan mo, si Binibining Sterling iyan. Talagang ang si Binibining Sterling. Bakit siya nandito? Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makilala si Binibining Sterling at makuha ang puhunan. Itabi muna ang lahat. Bantayan mo ang iyong limitasyon. Huwag gumawa ng gulo. Pupunta muna ako kay CEO Walton at kay Ginoong Langford para alamin ang kanilang saloobin. Maghintay ka rito. Huwag mag-alala. Kailangan kong kumuha ng isang bagay napakahalaga. Medyo mahuhuli ako. Huwag mo akong masyadong sabik. Ipapasundo kita kay Assistant Preston para hindi ka maligaw tulad ng dati. Salamat sa pagmamalasakit mo, Binibining Sterling. Willa, sa pagkakataong ito, hindi na ako mahuhuli muli. Oh, talagang kapansin-pansin ang pagpasok. Ito si Binibining Sterling. Ano? Ayaw ka na ng pamilyang Fairfax. Ngayon pumunta ka sa lugar na ganito para makahanap ng mayamang asawa? Ginang Fairfax, pakiingatan ang iyong pananalita. Hindi ito palengke. Tita, huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Willa ay nahihirapan ngayon. Ayaw na siya ni Rowan. Kailangan niyang isipin ang kanyang kinabukasan at gumawa ng mga plano. Itong mga nakaraang araw, paulit-ulit kang nagpakita sa harapan ni Rowan. Baka sinusubukan mong makuha ulit ang atensyon niya. Sa panaginip mo, kasal na sina Sarah at Rowan. Wala ka nang pakialam dyan. Sasabihin ko sa iyo, Willa, si Sarah na ang nag-ayos ng koneksyon para sa atin. Ang pamilyang Fairfax ay malapit ng makipagsosyo sa Binibining Sterling ng kapital ng Aurora. Kapag ang pamilyang Fairfax ay muling bumangon, hindi ka man lang karapat-dapat na maglinis ng sapatos namin. Pakikipagsosyo sa kapital ng Aurora. At si Binibining Somerset ang nag-ayos ng koneksyon? Siyempre, ang senior ko ay kanang kamay ni Binibining Sterling. Hindi tulad ng ibang tao na pumipigil lang sa iba at pinipigilan sila. Batiin ko na kayo ng maaga. Nais ko sa inyo isang matagumpay na pakikipagsosyo. Sino ang nagsabing maaari kang umalis? Kailangan mong turuan ng leksyon. Didisiplinahin ako? Hindi ka kwalipikado. Dati akong sumasang-ayon sa iyo dahil itinuturing kitang bilang ina ni Rowan. Bilang tanda ng paggalang sa aking nakatatanda. Ngunit mula nang ako'y nagwakas na ng kasunduan kay Rowan, hindi ka na aking nakatatanda. Kaya, hindi ko na kailangang tiisin ang iyong mga walang batayang akusasyon at panlalait. Ang nangyari ngayon ay nagtatapos dito. Tandaan mo, Ginang Fairfax, ang aking pasensya ay may hangganan. Kung mangyari ito muli, ipapatawag ko ang abogado ko. Makipag-ugnayan sa iyo. Naiintindihan mo ba? Ikaw, Willa, ganito ba ang pagsasalita mo sa iyong tiyahin? Kahit na ikaw ay tapos na kay Rowan, siya pa rin ang iyong nakatatanda. Wala ka bang anumang pangunahing asal o respeto? Ganito ba ang pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang?
Binibining Somerset. Bago mo ako sabihan ng asal, dapat mong tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Ang gabi, bago ang engagement party ng isang tao, wala ka talagang karapatan para pag-usapan ng asal sa akin. Ikaw. Ikaw, nagsisinungaling ka. Paninirang puri. Sarah at Rowan ay isang lasing na biro. Ikaw, nagseselos ka lang. Ito ay paninirang puri. Nanay Sarah, anong ginagawa mo? Ay, Rowan, tamang oras. Tingnan mo itong si Willa, sobra na siya. Nangahas siyang ipahiya ako at siraan si Sarah. Kailangan mong pagsabihan siya. Rowan, ano pa ang hinihintay mo? Ngayong gabi, kung tayo man makikita si Binibining Reyes, lahat ay nakadepende kay Sarah. Ngayon, pinapahiya siya sa publiko. Paano sa tingin mo ang nararamdaman niya? Talaga bang hahayaan mo na ang babaeng iyon na walang kinalaman sa iyo at kahit sumasalungat sa iyo sa bawat pagkakataon, pahirapan si Sarah? Puputulin mo ba ang huling pagkakataon ng pamilya Fairfax? Willa, alam ko na ang buong bagay na ito ay naging hindi patas sa iyo. Pero kailangan ko ang tulong ni Sarah. Gawin mo na lang para sa akin. Humingi ka ng tawad sa nanay ko at kay Sarah. Tara, lampasan na natin ito. Okay? Pangako, isang bagay na tulad nito ay hindi na mauulit. Paano kung tumanggi ako? Willa, hindi ka ba sapat na nagdulot ng problema? Simula nang magsimula ang taya na ito, ilang beses na ba kitang tiniis? Nakakuha ako ng lisensya ng kasal kasama si Sarah. Kasalanan ko ito. Pero lasing tayo, nagbibiro lang. Ipinaliwanag ko na ito ng hindi mabilang na beses. Ano pa ba ang gusto mo? Ang pagiging dramatic ay may hangganan. Humingi ka ng tawad sa nanay ko at kay Sarah. Ngayon na. Willa, pakasalan mo ako. Palagi kitang pangangalagaan. Hinding-hindi kita hahayaan na makaranas ng anumang kawalan ng katarungan. Akala ko dati, sobrang bigo na ako kay Rowan. Pero hindi ko inaasahan. Hanggang ngayon, ang puso ko, sakit pa rin. Rowan, hindi ako hihingi ng tawad. Hanggang ngayon, sa wakas natanto ko, na ang lahat ng ginawa ko noon, lahat ng pagsisikap ko, ay walang kabuluhan. Ano ang sinabi mo? Pangahas mong tawagin ang anak kong aso. Willa, ikaw na walang modo babaeng walang hiya. Pupunitin ko ang bibig mo. Ginang Fairfax. Sa publiko, manakit ng tao, talaga namang natutunan ko ang pagpapalaki ng pamilya Fairfax ngayon. Jasper, naglakas loob kang itulak ang nanay ko. Ginoong Fairfax, sobra naman kayo. Sa tingin ko, nagalit lang si Ginang Fairfax at kumilos ng pabigla-bigla. Tinutulungan ko lang siyang magpakalma. Ano? Hindi ba dapat pasalamatan mo ako, Ginoong Fairfax? Sa halip, sinisisi mo ako? Ikaw. Senior Preston. Senior Preston, nandito ka na. Buti naman. Hinihintay ka namin para ipakilala mo kami kay Binibining Sterling. Ito ang aking senior. Senior Preston, nandito ba si Binibining Sterling? Bilisan mo at ipakilala mo kami. Binibining Sterling, pasensya na. Ako at si Binibining Somerset ay mga ordinaryong alumni lang. Hindi talaga kami magkalapit. Mangyaring husgahan ng patas. Binibining Sterling. Senior Preston, bakit mo siya tinatawag na Binibining Sterling? May mga mata ka pero hindi ka nakakakita. Si Binibining Sterling ay ang CEO ng kapital ng Aurora. Ano? Hindi ito maaari. Ginoo, sigurado ka bang mali ang tao? Paano siya magiging CEO Sterling? Sarah, nagtatrabaho ako sa Aurora Capital sa loob ng 7 taon. Paano ako magkakamali sa ating CEO? Binibining Sterling, humihingi ako ng pasensya sa aking mahinang pamamahala. Pinayagan ang taong ito na walang alam na gamitin ang aking pangalan at maging sanhi ng gulo sa labas.
Nakaabala ako sa inyo. Babalik na ako at susulat ng self-criticism kaagad. Hindi. Hindi ito maaari. Ngayon naalala ko. Narinig ko na ikaw, Ginoo, kamakailan ay maraming utang sa sugal. Talagang kinakapos ka sa pera. Kung hindi, paano ang isang assistant ng CEO ng Aurora Corp ay tatanggap ng 200,000 mula sa akin para lang mag-ayos ng pagkikita kay Binibining Sterling? Kaya tiyak na kumuha ka ng pera kay Willa at nakipagsabwatan sa kanya para dayain kami. Pigilan mo ang pagsasalita ng kalokohan dito. Binibining Sterling, ako ay nabulag ng kasakiman. Akala ko ang pag-aayos lang ng pagkikita ay hindi lalabag sa patakaran ng kumpanya. Kaya ako ay tangang pumayag. Kung alam ko lang na ganito ang sitwasyon, hindi ako maglalakas loob kahit 1,000 beses pang tibayan ang loob. Ang bagay na ito, pumunta sa HR at tanggapin ang parusa. Ito ay haharapin ayon sa patakaran ng kumpanya. Salamat, Binibining Sterling. Salamat. Napakabuti ninyo. Kayo dalawa ay nagtutulungan at nagpapakitang gilas. Pero peke ang peke. Willa, para makaganti kay Rowan, naghiray ka pala ng tao para gumanap ng role na ito kasama mo, kunwaring CEO ng Aurora Capital. Talagang gumagawa ka ng kahit ano. Willa, totoo bang sinabi ni Sarah? Ikaw ba, para makaganti sa akin, nagpanggap bilang Binibining Sterling ng Aurora Capital? Umabot ka sa ganito para maghiganti sa akin. Nagpapanggap bilang CEO Sterling mula sa kapital ng Aurora. Siyempre totoo iyan. Huwag mong kalimutan, noong huling beses sa bar, siya ang sadyang nag-set up sa atin at pinatalo tayo ng lahat ng kayamanan natin. Walang pinagkaiba ngayon. Alam niya na hinahanap natin ang CEO ng kapital ng Aurora, kaya sinuhulan niya ng maaga si Assistant Preston para sadyang magpanggap bilang CEO Sterling. Ang layunin niya ay pigilan tayong makipagkita sa tunay na CEO para tuluyan tayong mabaon sa utang. Tama si Sarah, dati kang nagpapaka-sweet pero puro acting lang iyon. Huwag mong isipin na ngayon nakahanap ka ng sasama sayo at maloloko mo kami. Tawagan ng pulis at ipaaresto itong manloloko. Willa, hindi ko inakala na bababa ka ng ganito. Pakisuyo, mandaya ng hayagan sa ganitong lugar? Tapos ka na ba? Sa ganyan kahusay na imahinasyon? Sayang at hindi ka screenwriter? Maniwala ka o hindi, wala akong pakialam. Kung ano ang tunay kong pagkatao, hindi mo kailangang malaman. Ang hangin dito ay kasuklam-suklam, masyadong maingay. Maghanap tayo ng tahimik na lugar para tumambay. Tumigil ka dyan. Hindi ka aalis. Binibining Somerset, mangyaring kumilos ka ng maayos. Ikaw. Nakalantad ka na at ngayon gusto mong umalis. Imposible. Rowan, hindi basta-basta siyang makakalayo. Sandali. Pagdating ng tunay na CEO Sterling, kami ay hayaan siyang ilantad ikaw na walang hiya na naglakas loob na magpanggap na siya. Pagkatapos, gusto kong makita kung kakayanin mo pa ang pagpapanggap mo. Sigurado ka ba gusto mong gawin ito? Hayaan si CEO Sterling na personal akong parusahan? Ano? Natatakot ka na? Huli na. Villa. Ano ang pakiramdam na barilin mo ang sarili mo sa paa? Paano kaya? Akala mo ba ang pagsuhol sa isang junior assistant ay makakapagtago nito? Tama na, ang bagay na ito, bitawan na natin. Ang nangyari ngayon, walang magsasalita tungkol dito. At lalo na, huwag malaman ni CEO Sterling. Rowan, ginawa na niya ito sa iyo at pinoprotektahan mo pa rin siya. Posible bang hanggang ngayon mahalaga pa rin siya sa iyo? Nag-iisip ka ng sobra. Paano ko siya mamahalin? Huwag kalimutan kung bakit tayo pumunta rito ngayon. Pumunta tayo upang makita si CEO Sterling at makuha ang investment at hindi na kailangan. Maging komplikado ang mga bagay. Pero siya, Sapat na. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Villa. Para sa nakaraan, ang nangyari ngayon, papalagpasin ko na. Pero sana natuto ka at tumigil ka na sa pagpapakatawa at paghila sa iba pababa. Ang alindog ni Binibining Sterling ay talagang kahanga-hanga. Sangayon ako. Hindi lang si Ginoong Fairfax, ang dati niyang nobyo, ang nananabik sa kanya. Pati na rin ang tagapagmana ng pamilya Mercer ang kanyang prinsipe sa nagniningning na baluti. Ang kainggit? Si Willa ay walang iba kundi isang manloloko na umaakit ng mga lalaki. Si Rowan ay nabubulag din sa kanya. Matapos ang ginawa ni Willa sa'yo, tingnan mo ang gulo na kinasasadlakan mo at ipinagtatanggol mo pa rin siya. Nakakagalit. Willa, bakit mo akala na umiikot ang lahat sa'yo? Hindi ka makalimutan ni Rowan.
Kahit isang lalaking tulad ni Jasper ay iba ang tingin sa'yo. Bakit karapat-dapat ka sa lahat? Hindi kita hahayaang magkaroon ng madaling buhay. Makikita natin. Anong problema? Wala. Napansin ko lang na ang ex-fiancé mo ay tila mayroon pa rin damdamin para sa iyo. Huwag kang lumingon. Dahil gusto niyang makita ng husto, pagselosin natin siya. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Rowan, anong klaseng relasyon ang meron ako sa iba ay wala kang pakialam, di ba? Wala iyon sa akin. Willa, hanggang kailan mo gustong patunayang mas magaling ka sa akin? May nakita kang magpapakitang gilas, sadyang nagpapakitang tao sa harap ko. Hindi ba't para lang akong iniisin at gantihan? Sa tingin mo, yuyuko ako sa'yo? Masyado kang nag-iisip. Hindi ako ganoon kaliit. Ang mga bagay na ito, kahit anong isipin mo, sige lang. Willa, ikaw. Lahat, pakitahimik, pakiusap. Bago magsimula ang handaan ngayong gabi, ako, si Sarah Somerset, bilang panganay na anak ng pamilya Somerset, may anunsyo akong gagawin. Sarah, ano ang ginagawa mo? Ngayong gabi, dito mismo sa atin, may isang taong napakapangahas na hayagang magpanggap bilang CEO ng kapital ng Aurora. Siya, Willa. Sarah, nababaliw ka ba? Sinabi ko sa'yo na iwanan na ang bagay na ito. Wala bang halaga sa'yo ang mga sinasabi ko? Tama, mahalaga siya sa'yo. Lagi mo siyang pinoprotektahan. Pero siya, nagmalasakit ba siya sa'yo kahit kailan? Rowan, gumising ka. May narinig lang ako. Alam mo ba, na si Jasper hindi lang basta lalaki na pinili niya para inisin ka? Siya ang dating niya mula sa lungsod Sinag. Anong sinabi mo? Rowan, dati, tungkol sa pagkuha natin ng sertipiko, nagkunwari siyang banal, para bang siya ang naagrabyado. Ngayon lumalabas siya pala, si Willa, ang nandaya noon pa. Siya at itong si Jasper ay nagpapaligaw-ligaw sa isa't isa sa lahat ng panahon. Sapat na. Rowan, tumayo ka lang ba diyan? At hinahayaan ang iba na magtapon ng ganitong putik kay Willa? Binibining Somerset. Malisyosong haka at paninirang puri ay dalawang magkaibang bagay. Dapat kang maging responsable sa iyong sinasabi. Oh, ipinagtatanggol mo na siya. Sinasabi mo pa rin hindi kanya kasintahan. Kung hindi kayo dati nang magkakilala, bakit ka ganoon, kasabik sumugod at tumayo para sa kanya? Sabi ko, Ginoong Mercer, anong uri ng gayuma ang ibinigay sa iyo ni Willa? Tumahimik ka. Willa, nagtataka ako kung bakit bigla kang naging ibang tao. Kaya, dahil pala sa kanya. Pakialam? Ang relasyon ko at ni Sarah? Takip lang iyon. Kayo dalawa ay nagkakasama sa lahat ng oras, hindi ba? Sa harap ko. Bakit ka nagkukunwaring inosente? Bakit ka nagpapanggap na tapat? Rowan, ngayon nakita mo na ang tunay niyang pagkatao, di ba? Ngayon ay nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na hayagang magpanggap CEO Sterling ng pandaigdigang grupo ng Aurora. Gusto kong ilantad siya sa harap ng lahat. Para hindi na siya makalusot sa mga palusot. Willa, kaya mo bang sa harap ng lahat ipakita ang patunay na ikaw si CEO Sterling? Kung hindi mo kaya, ikaw ay isang ganap na sinungaling, isang babaeng mandaraya. Willa, sa pagkakataong ito, kahit magmakaawa ka sa akin, hindi na kita poprotektahan. Sandali. Isa pang bagay. Lihim, maghanap ka ng tao. Para imbestigahan si Willa. Mas detalyado, mas mabuti. Gusto kong malaman lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Oo, Ginoong Fairfax. Ano yon? Ginoong Fairfax, natagpuan ko na ang impormasyon tungkol kay Binibining Sterling. Siya. Ginoong Fairfax,
Natagpuan namin ang file ni Binibining Reyes. Ang kanyang background information ay naipadala na sa iyong telepono. Ang tagapagmana ng pamilya Mercer at ang binibini ng pamilya Reyes. Anong? Perpektong magkasunod na mag-asawa. Mabuti, napakabuti. Willa, ano ang gusto mong sabihin para sa iyong sarili? Ang mga ulat ba na ito totoo? Rowan, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ngunit ang pakikipag-usap sa mga mandaraya tulad niya, hindi na kailangang mag-aksaya ng mga salita. Kakatawag ko lang ng kapital ng Aurora Legal Team. Ipinaliwanag ko sa kanila ang sitwasyon. Malapit lang sila at darating na sila anumang oras. Lahat ng narito ay saksi. Nakita ninyong lahat kung paano si Willa hayagang nagpanggap bilang CEO Reyes. At pinambala ang tulong sa kanyang pandaraya. Kapag dumating na ang legal team ng Aurora, tingnan natin kung kaya mo pa rin magsalita ng matapang. Ang legal team ng Aurora ay kilala sa pagiging walang awa. Hindi sila natatalo. Eksakto. Kung may maglakas loob na magpanggap bilang CEO Reyes, kapag ikaw ang kanilang target, magiging maswerte ka kung makakatakas ka ng buhay. Mukhang si Binibining Reyes na ito ay nasa malaking problema ngayong gabi. Kano, ang isang bagay na hindi kayang panindigan ng Aurora ay ang paggamit ng iba sa kanilang pangalan upang gumawa ng pandarayan. Sarah, ipinaalam mo ng kapital ng Aurora Legal Team. Tama. Ngunit huli na para humingi ng awa ngayon. Huli na. Tumatawa ako dahil hinuhukay mo ang sarili mong libingan. Malapit na ang katapusan ngayon. Nag-iilusyon ka pa rin. Tingnan natin kung matigas ka pa rin ang ulo. Dahil alam mo na ang kapital ng Aurora ay may pinakapiling legal team, dapat alam mo rin na ang paninirang puri sa CEO ng grupo ay magsasakdal sa iyo hanggang sa mabaon ka sa utang at sisirain ang iyong reputasyon. Willa, bakit nananaginip ka pa? Tama na. Sawa na akong magsalita sa iyo. Kapag dumating na ang legal team ng Aurora, makikita natin kung matigas ka pa rin ang ulo. Willa? Humingi ka ng tawad kay Sarah. Baka may paraan pa. Si Sarah ay iniisip lang ang malaking larawan. Ayaw niyang makasira sa reputasyon ng kapital ng Aurora. Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Sige, dahil kayo ay sabik na hingin ito, gagawin ko na ang lahat. Ipaalam sa legal department ng kapital ng Aurora, i-deploy ang pinakapiling team at pumunta agad sa bangkete. Pagbabayarin ko ang mga naninira sa akin ng halaga. Willa, talaga naman hindi ka natututo hanggang huli na. Paanong naglakas loob kang tumawag sa legal team? Akala mo ba ang pagtawag lang ay sapat para takutin ako? Lahat, magandang gabi. Ako ang punong legal na opisyal mula sa grupo ng kapital ng Aurora, Kane. Kami ay inutusan na hawakan ang isang kaso ng isang seryosong paratang na sumisira sa reputasyon ng grupo at personal na reputasyon ng CEO. Ginoong Queen, perpektong timing. Ito si Willa Reyes. Siya ay hayagang nagpanggap na CEO Reyes, nanloloko dito, ginugulo ang bangkete, at sinisira ang reputasyon ng grupo. Lahat dito ay saksi. Narinig ninyong lahat kung paano siya nagsinungaling. At nagpanggap pa siyang tumawag sa legal team. Ito ay talagang katawa-tawa. Ginoong Queen, kailangan mo siyang dalhin sa hustisya. Ang mga paratang na ginawa ni Binibining Somerset at ang kanyang mga kaugnay na pahayag kanina, naitala mo ba lahat ng iyon? Oo, Ginoong Quinn. Mula sa sandaling ginawa ni Binibining Somerset ang kanyang pampublikong paratang, high-definition audio at video recording sa kabuuan, lahat ng saksi ay nandito. Ang lahat ng chain ng ebidensya ay malinaw at kumpleto. Hindi, Ginoong Queen. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat mo siyang arestuhin. Bakit mo ako nire-record? Binibining Somerset, ngayong gabi, sa isang pampublikong lugar, paulit-ulit mong siniraan ang aming tagapangulo. Personal na reputasyon ni Binibining Willa Reyes, isang seryosong pagkakasala. May malubhang epekto. Kami ngayon ay formal na nagsasampa ng kaso laban sa iyo. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Willa,
Siya ang CEO ng Aurora Capital. Paano nangyari iyon? Binibining Somerset. Ito ay mula sa Legal Department ng Aurora Capital, opisyal na nagbibigay sa iyo at sa Somerset Corp ng isang legal na liham. Sa pamamagitan nito, formal ka naming inaakusahan ng pampublikong malisyosong paggawa at pagpapakalat ng maling impormasyon, paninirang puri sa CEO ng aming grupo, Binibining Willa Sterling, na labis na nakasira sa kanyang personal na reputasyon at sa reputasyon ng grupo. Ito ba talaga ang opisyal na selyo ng Aurora Capital? Susunod, kami ay formal na magsisimula ng legal na aksyon at pananagutin ka sa buong lawak. Hindi. Imposible ito. Paano siya magiging CEO ng Aurora Global Group? Hindi ako naniniwala. Willa, isa na naman ito sa iyong mga lansihin, di ba? Kumuha ka ng maraming tao para magpanggap. Naglakas loob kang dayain ang lahat. Tay, Sarah, ikaw na walang kwenta, walang silbing tanga, nawala ang lahat sa iyo sa sugal, hindi ba sapat iyon? Paano mo nagawang siraan ang presidente ng Aurora Capital? Inila mo ang buong pamilya Somerset pababa kasama mo. Opisyal na nagpadala ng liham ang Aurora Capital na humihingi ng buong pananagutan. Lahat dahil sa iyong katangahan, nasaktan mo ang taong hindi mo dapat ginalaw. Tay, Ang pamilya Somerset ay walang anak na tulad mo. Bahala ka sa sarili mo. CEO. Ikaw talaga ang CEO ng pandaigdigang grupo ng Aurora. Bila. Lahat ng ito ay pinlano mo, di ba? Nakikita mo kaming ganito, proud ka ba sa sarili mo? Ikaw na taksil, mapanlin lang na pokpok. Ikaw. Ang lakas ng loob mo, nasaktan ako. Sarah, hindi kita pinansin dati. Akala mo ba talaga madali akong lokohin? Isang lalaki, kaya kong isuko. Pero kung may lakas ka ng loob, magpatuloy na magwala sa harap ko. Sisiguraduhin ko, ang kapalaran mo ay 100 beses na mas masahol pa sa ngayon. Lalabanan kita. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Willa, pokpok ka. Ginoong Quinn, nasa sayo si Sarah. Oo, Binibining Sterling. Dalhin mo siya. Hindi. Pakawalan mo ako. Rowan, iligtas mo ako. Ayaw kong madala. Pakawalan mo ako. Rowan, iligtas mo ako, pakiusap. Ayaw kong madala palayo. Rowan, matapos ang lahat ng mga taon ng pagkakaibigan, hindi ka pwedeng manahimik lang at manood. Binibining Somerset. Mas mabuting itago mo ang mga salitang iyan para sa hukom. Dalhin siya palayo. Wag ninyo akong hayaang dalhin. Bitawan mo ako. Willa, Ginoong Fairfax, may iba ka pa bang kailangan? ikaw ang CEO ng kapital ng Aurora. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinanood mo akong tratuhin na parang tanga. Naging masaya ka ba? Rowan, paano ka nangahas magtanong kung bakit? Noong panahong iyon, ginawa ni Willa ang lahat ng kanyang makakaya upang itago ang kanyang pagkatao at tulungan ka. Lahat upang protektahan ng iyong marupok na pagmamataas. At ang kanyang mga sakripisyo, ano ang nakuha niya sa mga ito? Sa gabi bago ang iyong kasal, pinakasalan mo ang ibang babae. Pinayagan mo ang iyong babaeng kaibigan na mambuli at mag-frame sa kanya. Rowan, may puso ka ba? Pasensya na. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Marami kang ginawa para sa akin. Kung alam ko lang, hindi ko sana. Hindi mo sana ginawa ano? Hindi mo na lang sana siya hinayaan na mambuli sa akin ng ganun? O hindi mo siya pakakasalan sa likod ko? Ano bang punto ng pagsasabi ng lahat ng ito ngayon? Yasba, pagod na ako. Gusto ko munang magpahinga. See ya. Willa,
Wala mahal ki. Okay lang. Sa pagkakataong ito, hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Pasensya na, Binibining Reyes. Kanina lang, may sasakyan sa unahan. Paumanhin ko. Ayos lang. Magmaneho ka lang ng mabagal. Ano ito? Willa, ito. Ito ang rosang polar. Narinig ko na tumutubo ito sa tuktok ng langit na taluktok at napakahirap putulin. Bakit mayroon ka nito? Ito ay 3 taon na ang nakalipas. Isang bagay na dapat ay ibinigay ko sa iyo. Willa, gusto kita. Mula noong 3 taon na ang nakalipas, sa unang pagkakataon na nakita kita, nagustuhan na kita. Gusto kita. Mula noong 3 taon na ang nakalipas, noong unang beses kitang makita, nagustuhan na kita. Hindi mo kailangang sagutin ako ngayon. Kahit hindi mo ako gusto ngayon, o sa tingin mo ay biglaan, okay lang. Pwede akong maghintay. Gusto ko lang. Gusto ko lang. Hindi na muling makaligtaan. Willa, ikaw. Sa totoo lang, mukha kang type na type ko. Anong ibig mong sabihin? Dahil hinintay mo ako ng 3 taon at pinili mo ang rosas na ito, bibigyan kita ng pagkakataong ligawan ako. Ibig mong sabihin, pumapayag ka? Binibining Sterling, Ginoong Mercer, narito na tayo. Willa? Huwag kang masyadong ma-excite. Pagkakataon lang iyon. Kung mapapasuko mo ba ako? Depende sa kakayahan mo. Kung manalo ka, sayo ako. Kung hindi, huwag kang iiyak. Kung mahuli mo siya, sa iyo na siya. Kung hindi, huwag kang umiyak. Ginoong Fairfax, gaya ng hiniling ninyo, pinalaya na si Binibining Somerset sa piyansa. Rowan, alam ko na. Hindi mo ako iiwan. Salamat. Salamat sa pagtulong mo pa rin sa akin. Maaari ka nang umalis. Opo, sir. Rowan, talagang alam kong nagkamali ako. Hindi na ako magsasabi ng anumang hindi nararapat. Talaga. Ano ito? Rowan, anong ibig mong sabihin dito? Lagdaan mo. Hindi ako pipirma. Rowan, kakasal lang tayo. Paano tayo magdidiborsyo ng ganun na lang? Hindi ba tayo nagkasundo na magkakaroon ng handaan? Alam kong mahal mo ako, di ba? Noong una, napaka-protektado mo sa akin. Nakipag-away ka kay Willa ng maraming beses para sa akin. Alam kong may kahulugan ako sa iyo. Mahal kita. Sarah, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Ako, si Rowan, mula simula hanggang wakas, ay itinuring ka lamang na kaibigan. Ang taong mahal ko mula simula hanggang wakas ay si Willa lamang. Nang gabing iyon mula simula hanggang wakas ay isang lubhang katawa-tawang biro, isang pagkakamali na ikinalulungkot ko ng labis.
Hindi iyon biro. Hindi iyon biro. Rowan. Ang kasunduang ito. Pipirmahan mo ito ngayon. Gusto mo man o hindi, wala kang pagpipilian. Pirmahan mo at ang mga pondong ninakaw mo mula sa pamilya Somerset, hahanap ako ng paraan para itago ito. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling ibigay ang ebidensyang ito kay Tito Somerset. USA. Legaw. Na Departamento NG. Capitao. NG. Aurora. Hiwalay na ako ngayon. Kung malaman ni Willa, tiyak na mapapatawad niya ako. Basta't taos-puso akong humingi ng tawad sa kanya at ipaliwanag ang lahat ng malinaw. Sabihin sa kanya na siya lang ang nasa puso ko. Tiyak na babalik tayo sa dati. Willa. Muli, Willa. Napunta ako sa sitwasyong ito ngayon. Nawala ang pamilya ko. Nawala ang respeto sa akin. At maging ang huling pag-asa ay nasira na. Dahil lahat sa iyo. Willa. Hindi kita pakakawalan. Talagang hindi. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Unang araw ng panliligaw sa iyo, kailangang magsimula ng tama. Bigla ang atake sa unang araw? Ginoong Mercer, ang iyong mga taktika sa panliligaw ay masyadong luma na. Ginoong Fairfax. Ginoong Fairfax. Hindi kayo maaring pumasok. Wala kayong appointment, Ginoong Fairfax. Willa. Binibining Sterling pilit siyang pumasok. Hindi ko talaga siya mapigilan. Ayos lang. Lumabas ka muna sandali. Opo, Binibining Sterling. Ginoong Fairfax, ang hindi inanyayahang pagbisitang ito. Ano naman ang dahilan ngayon? Willa. Tingnan mo ito. Diborsyo na kami ni Sarah. Na-process na ang papeles. Mali ako. Alam kong mali ako. Lasing ako noong gabing iyon. Wala ako sa tamang pag-iisip. Naging napakasama ko. Noong gabing iyon ay isang nakakatawang biro. Dahil sa alak. Nagkamali ako ng tanga. Pero sumusumpa ako. Walang nangyari sa pagitan natin. Ang puso ko, mula simula hanggang katapusan, ay para lamang sa iyo. Maniwala ka sa akin. Maaari mo ba akong pagkatiwalaan ulit? Sige na. Noong gabing iyon sa bar, nakayakap siya kay Sarah at nagsabing naiinip. Mga kaibigan lang. Kumpara sa lalaking nagsisisi ngayon, magkaiba silang dalawa. Gaano karami ng pagsisising ito ay dahil sa pagkakasala sa akin. At gaano karami ang takot na mawala ang lahat. Tapos ka na. Kung nandito ka dahil sa usapang marriage registration para humingi ng tawad, huwag ka nang mag-abala. Papel lang yan. Wala akong pakialam. Ano ang pakialam mo? Sabihin mo sa akin, basta sasabihin mo, kaya kong magbago. Ako, kaya kitang ayusin. Rowan, naaalala mo ba ang ating 3 anibersaryo? Nag-book ako ng restaurant. Mula hapon hinintay kita hanggang gabi. Tinawagan kita ng maraming beses, pero hindi ka sumasagot. Noong panahong iyon, naglalaro ka ng games kasama si Sarah. Sa ibang pagkakataon, nilagnat ako ng mataas. Tinawagan kita at sinabi mo, nagkaroon ng bangungot si Sarah. Kailangan kong manatili sa kanya. At sa aking 25 na kaarawan, pinangako mo sa akin na sasama sa akin para makita ang art exhibition na matagal ko nang hinihintay. Ngunit sa isang tawag mula kay Sarah, iniiwan mo ako sa tabi ng daan. Noong araw na iyon, suot ko ay high heels at maikling palda. Sa napakalakas na ulan, nabasa ako ng 3 oras bago ako nakahanap ng istasyon ng subway. Rowan, noong ginawa mo ang lahat ng ito, lasing ka rin ba? Tigil. Pakiusap, Willa, tumigil ka na. Gago ako, hindi ko talaga alam na ako'y nagdulot sa iyo ng labis na paghihirap. Hindi, alam mo, ito ay, sa tingin mo, palagi kitang hihintayin dito, palagi patawarin ka, at ako ay palaging walang halaga para sa iyo. Hindi yan totoo. Willa, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ako lang.
Nasanay lang ako na nandyan siya. Akala ko iyon ay tinatawag na katapatan sa kapatiran. Pero hindi ko naisip. Nasasaktan kita. Talaga. Huli na ang iyong pagmamahal at ang iyong tinatawag na nakatapatan sa kapatiran kay Sarah. Lahat ay nagpapadama sa akin na. Kasuklam-suklam, Rowan, ang iyong paghingi ng tawad. Narinig ko ito. Pero hindi ko ito tinatanggap. Ang ilang mga sugat, hindi mapapagaling ng iilang paghingi ng tawad. Ang ilang tiwala, kapag nasira, hindi na kailanman maibabalik. Sa pagitan natin, noong gabing ikinasal ka, ito ay ganap na natapos. Hindi iyan totoo. Willa, hayaan mo akong magpaliwanag. Ginoong Fairfax. Naging napakalinaw ni Willa. Kung magpapatuloy ka, mapapahiya ka lang. Napakalinaw na ni Willa. Kung patuloy kang mangulit, mapapahiya ka lang. Jasper, anong ginagawa mo dito? Hindi ba halata? Ako ang manliligaw ni Willa. Nandito ako para sunduin siya sa trabaho. Para sa iyo, kung patuloy mo siyang inaabala, ano ang saysay? Kundi mapahiya? Rowan, Timons, dapat nakita mo kung ano si Willa nung nasa lungsod Sinag. Siya ay napakatapang, kumpiyansa, matalino, walang takot. Pagkatapos, malalaman mo kung gaano kayaman ang nawala sa iyo. At kung ano ang pinalampas mo. Tara na, pinangako kong susunduin kita. Willa, Rowan, tigilan mo na siya. Ang hindi mo maibigay ay kayang ibigay ng iba. Ginoong Fairfax, hiniling mo sa akin na siyasatin ang background ni Binibining Reyes. Narito na lahat. Mas detalyado kaysa sa nauna. ibigay mo rito. Si Binibining Reyes ay talagang kaakit-akit noon. Ibang-iba sa kanyang itsura ngayon. Kaya ito, ang tunay na ikaw? Willa? Ano ang tinatago mo? Wala, nag-aayos lang ng ilang bagay na ayaw ko na. Tiyak na gutom ka na. Hayaan mo akong magluto para sa iyo. Rowan, magiging ganito tayo magpakailanman, di ba? Kapag tumanda na tayo, maghanap tayo ng tahimik na maliit na bayan. Puno ito ng mga bulaklak at araw-araw, lulutuan kita ng sabaw at maaari kang magpaaraw kasama ko. Magkakasama tayo magpakailanman. Isang habang buhay. Isang habang buhay. Ipinangako ko sa iyo ang isang habang buhay. Ano ang nagawa ko sa iyo? Ano ba talaga ang nagawa ko sa iyo? Ginoong Fairfax, noong iniimbestigahan namin si Binibining Reyes dati, nakakita kami ng ilang bagay tungkol sa pag-uugali ni Binibining Somerset. Hindi ako sigurado kung dapat ko bang sabihin sa iyo. Sige, magpatuloy ka. Sa anibersaryo ninyo ni Binibining Reyes, nagpanggap siyang may sakit upang tawagin ka palayo, pero peke lahat ng medical records niya. Gayon din, sa kaarawan ni Binibining Reyes, sabi niya nabangga siya ng kotse, pinagawa ka iwan si Binibining Reyes na naiwan sa kalagitnaan. Talagang lahat ay itinanghal niya. Marami pang katulad na insidente. Bukod pa rito, mayroon pa.
Magpatuloy ka. Sa paglipas ng mga taon, si Binibining Somerset ay madalas na sinadyang magpadala kay Binibining Reyes ng mga intimate na larawan mo at niya, paulit-ulit siyang pinupukaw. Gayon din, inudyukan niya ang iyong mga kaibigan na sama-samang ihiwalay si Binibining Reyes. Buwisit na babae. Iayos ang lahat ng ebidensya na mayroon tayo tungkol sa kung paano siya nandaya mula sa mga account ng pamilya Somerset. At saka, ipadala ito kay Ginoong Somerset. At saka, sa ahensiya ng buwis. At sa Departamento ng Krimen sa Ekonomiya. Huwag palampasin kahit isa. Gagawin ko siyang magbayad para sa lahat ng ginawa niya. Opo, gagawin ko na agad. Willa, ano ang kailangan kong gawin para makabawi sa'yo? Tapos na ang duty. Dadaan lang, naisip kong sunduin ka. Mukhang may iba ring may parehong ideya. Willa, ito ay para sa iyo. Naging gago talaga ako dati. Pero ngayon naiintindihan ko na. Ginoong Fairfax. Ang grupo ng Fairfax ay maraming gulong dapat ayusin ngayon. At nandito ka nagpapaka-romantic, ang kapal ng mukha mo. Ako na ang bahala sa mga iyon. Willa, sinaliksi ko na. Alam ko na lahat. Kung paano ka tinrato ni Sarah. Kung paano kanya binubuli. Kung paano niya tayo pinaghiwalay. Alam ko lahat. Pinagbayad ko na siya. Hindi na kita pipilitin na gawin ang mga bagay na ayaw mo. Mag-racing ka kung gusto mo. Gawin mo kahit anong ikasaya mo. Maging sarili ka lang. Susuportahan kita palagi. Gagamitin ko lahat ng meron ako para makabawi sa iyo. Salamat. Tara na. Willa, huwag kang umalis. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap? Pumunta ka at maghintay sa kotse. See ya. Rowan, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Tapos na tayo. At, mula ngayon, huwag pumunta rito para hanapin ako muli. Ayaw kong may magkamali ng intindi. Mag-ingat! Villa. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Uy, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Tawagan ang ambulansya. Tawagan agad ang pulis. Bantayan mo ang babaeng ito. Hintayin ang pulis para hawakan ito. Opo. Bitawan mo ako. Uy,
Narinig mo ba yung dalawang lalaki na dinala ngayon? Pareho silang sumubok na iligtas ang iisang babae. Nasaktan sila. Oo, narinig ko. Magkaribal sila sa pag-ibig. Ang isa ay nabangga ng kotse. Ang isa pa ay sinaksak. Hulaan mo? Ang babae ay nasa VIP room na lang ngayon, kasama ang sinaksak. Itong isa ay nakahiga dito mag-isa. Wala man lang pumunta para bisitahin. Imposible! Ang walang puso naman. Narinig ko itong lalaki na gumawa ng maraming masamang bagay sa babaeng iyon. Muntik pa niyang mapawala lahat. Narinig ko ring ng babae siya. Ngayon, nagbabayad na siya. Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Well, karapat-dapat naman sa kanya yan. Hoy, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Hindi ka dapat bumangon sa kama. Bakit ka nakaalis ng kama? Hindi ba sinabi ng doktor na magpahinga ka sa kama? Willa, alam kong, may pakialam ka pa sa akin, di ba? Hindi naman iyon ang sinabi nila. Nasa puso mo ako, di ba? Mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong pakialam sa iyo. Salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Kaya, nag-iisip ako, ang mga ari-arian na natalo mo sa akin sa taya, ang mga ari-arian na iyon, hindi ko na ibabalik ang mga iyon. Utang mo sa akin iyan. Kukunin ko ang mga iyon nang walang konsensya. Pero, kakanselahin ko ang boycott sa buong industriya laban sa grupo ng Fairfax at sa iyo. Isipin mo ito bilang kabayaran sa pagligtas mo ng buhay ko ngayon. Pantay na tayo. Tungkol sa atin, dito na nagtatapos. Mula ngayon, huwag mo na akong hanapin. Ayaw na kitang makita. Hindi pwedeng matapos dito. Willa, makinig ka sa akin. Willa, parang napunit ang sugat ko. Medyo masakit. Masyado ka bang kumilos kanina? Tatawag ba ako ng doktor para sa iyo? Ayos lang. Baka nauntog lang ako sa isang bagay. Tingnan mo lang para sa akin. Sinabi ng doktor, dapat kang manatili sa kama at magpahinga at huwag gumalaw-galaw. Yaspa, dinala mo ako dito, pero nasaan ka? Ano bang ginagawa mo? Ang misteryoso naman. Maglakad ka lang diretsyo. Huwag tumigil. Silang. Saan? Hindi ka ba makikipagkarera sa akin? Sinasabi ko sa'yo, naka-heels ako ngayon, kaya walang karera. Huwag kang mag-alala. Walang karera ngayon. Maglakad ka lang, okay? Miss, ang ganda mo, maging masaya ka. Oh, mahal. Matalino ka at mabait, maging masaya ka. Miss, ang elegante mo. Maging masaya ka. Babae, ikaw ang pinakamahalagang tao para sa kanya. Maging masaya ka.
Ikaw ang kanyang isa at tanging. Maging masaya ka. Maging masaya ka. Salamat. Maging masaya ka. Oh, Maging masaya ka. Maging masaya ka. oh, Maging masaya ka. Maging masaya ka. Maging masaya ka. oh. Ito ay 3 taon na ang nakakaraan. Isang bagay na dapat kong ibigay sa iyo. Ang laki mong tanga. Ginawa mo ang lahat. Yaspa, alam mo ba sobrang cheesy nito? Cheesy? Ito ang aking 99 na date sa iyo. At ang aking 99 na beses na nagtapat sa iyo. Ang bawat bouquet ay kumakatawan sa aking nararamdaman para sa iyo. Willa, gusto kita. Sa pagkakataong ito, tatanggapin mo ba ang aking pagtatapat? Binabati kita? Nakuha mo ako. Sa pagkakataong ito, sa wakas, hinintay ko ang sandaling ito. Mahal, tapos ka na ba sa pulong mo? Kaarawan mo ngayon, ako mismo ang nagluto ng isang buong mesa ng masarap na pagkain. Lahat ito ay paborito mo. Bumalik ka na. Miss na miss ka namin ni Molly. Mommy, kailan ka uuwi? Miss na miss ka ni Molly. Si Daddy ay gumawa ng cream of mushroom soup. Masarap na masarap. Sige, sige. Alam ni Mommy. Isang huling international video conference na lang, babalik ako sa loob ng kalahating oras. At tirahan mo ako ng cream of mushroom soup. Huwag mong hayaang ubusin ni Molly lahat. Huwag kang mag-alala. Nagtabi ako ng bahagi para sa ating munting foodie, hiwalay para sa iyo. Hihintayin ka namin sa bahay. Mahal, maligayang kaarawan. Mahal kita. Mahal din kita. Binibining Reyes, naiinggit talaga ako sa inyo ni Ginoong Mercer. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, nagmamahalan pa rin kayo. At si Molly ay napakakaibig-ibig din. Kapalaran lang. Tara na, tapusin natin ng maaga at umuwi na. Dapat kang gumugol ng oras kasama ang iyong pamilya. Ito ba ay isang bagay na inihanda mo? Hindi po, Binibining Reyes. Wala kaming nilagay doon. Binibining Reyes, hindi ako iyon. Binibining Reyes. Ito. Wala iyon. Bahagi lamang ng nakaraan na hindi mahalaga. Tara na, umuwi na tayo. Sina Molly at Jasper ay naghihintay sa akin. Willa, kaarawan mo ngayon. 5 taon na ang nakalipas. Kung noon pa man, sana ko. Ang katabi mo ngayon, ako kaya? Kalimutan mo na. Okay lang to. Larawan.
Maligayang kasal. Willa,